Mga kapuso, bukod po sa maraming kasalan ngayong buwan ng June, asahan na rin po ang mga pagulan ngayong buwan ng Hunyo. Kaya ugaling magdala ng payong tuwing lalabas ng bahay. Pero bukod po sa banta ng baha at landslide, maging alerto rin po tayo sa pagkidlat. Sa Pulilan, Bulacan, 3 magpipinsang matay matapos tamaan ng kidlat. Para malaman kung paano makaiwas sa kidlat, makakasama natin ngayong umaga si Sir Chris Perez, Assistant Weather Services Chief of Pag-asa Weather Division. Good morning po, Sir Chris. Magandang umaga. Sir Chris, welcome po sa Uning Hirit. Ano po ba ang dahilan ng pagkidlat? Tsaka tuwing umuulan lang po ba ito nangyayari? Well, Anjo, kung makikita natin, kapag meron tayong sama ng panahon, may mga kapal na cumulonimbus cloud o thunderstorm cloud. Sa loob ng ulap na to, nagkakaroon ng bangga ng tinatawag nating water droplets at ice crystals. Nagkakaroon ng separation ng charges, negative sa mababang pati ng ulap, positive sa taas. At pag nagkaroon ng imbalance, magkakaroon ngayon ng spike ng kuryente para magkaroon ng balance. Tatawid yung mga charges either papuntang negative or yung positive area. So itong nakikita nating electrical spark, ito nga yung kidlat na karaniwan nagmamanifest kapag may thunderstorm sa ating lugar. Maraming salamat, Sir Chris. Ito, deadly po talaga ang kidlat, gaya nga nung nabanggit natin kanina. Pag-usapan po natin, paano po ba makakaiwas sa kidlat? Halimbawa, Sir Chris, ngayon, nasa labas po tayo ng bahay at kung may kidlat, ano po ba ang dapat gawin at tandaan ng mga kapuso natin? Well, unang-una, kung may makikita po tayong lugar na pwedeng silungan, ay sumilong po tayo agad, Pero iwasan natin yung mga isolated na puno, matataas na puno, dahil yung mas matataas na bagay ay malaki ang chance na mas tamaan kumpara sa mas mababang bagay. At kung totally wala tayong masilungan, ay pumunta tayo sa mas mababang lugar. So, ilan lamang po yan sa mga tips natin, lalo na kapag nasa labas tayo ng bahay at merong ongoing thunderstorm activity. Sir Chris, paano kunyari, pag naabutan tayo na, kunyari, nasa ma-building na lugar tayo, pwede bang masabi na safe yun? Yes, isang magandang halimbawa ng sisilungan natin, itong mga buildings, mga bahay at saka mga eskwelahan. Yung matitibay ang struktura, pero iwasan din natin na pumesto sa mga bahagi ng struktura na yun na may mga metal o bakal na objects. Oh, nice. Maraming salamat, Sir Chris. Ito naman po, paano kung sakali namang nasa loob po tayo sa sasakyan? Ano po ang dapat gawin? Pag nasa loob naman tayo ng sakyan, nagdadrive tayo at nandun na nga yung thunderstorm activity, as much as possible, i-roll up po natin yung windows. Nakasara yung bintana natin. Para just in case, ay mas protektado tayo sa mga posibleng lightning flashes. Although, lahat ng bagay na nasa labas kapag may thunderstorm activity, pwedeng tamaan, pero mas recommended na nasa loob tayo ng sasakyan at nakataas po yung mga bintana ng ating sasakyan. Tama, sir. Pwede po ba sabihin natin na wag din po muna lalabas agad kapag ongoing ang thunderstorm, masalo kapag may kasabay na ulan na malakas? Tama po, hanggang maaari, patilain natin yung thunderstorm activity 30 minutes after nung last na kulog or kidlat. Kung kaya natin, saka maghintay ng konti, saka po tayo lumabas kung kinakailangan. Ito naman, Sir Chris, paano naman po kung sakali nasa out of town po tayo, kunwari po nasa beach, ano naman po ang dapat gawin? Well, kung nasa beach, iwasan natin yung mga bodies of water. Lumayo tayo sa dagat sapagkat ang tubig, although poor conductor of electricity, pwedeng tumawid din po yung kuryente dyan. Paano, sir, pag kunwari nasa gitna ka ng dagat, nasa bangka ka, paano gagawin natin? Well, siguro, talagang kung as much as possible, kung may portion naman na pwedeng silungan doon sa bangka, ay manatili lang tayo sa loob. As much as possible, iwasan po nating lumangoy for our safety. Dahil nga yung chances are baka tamaan yung tayo ng kidlat or yung kuryente pwedeng sa tubig gumapang and then makapaminsala sa atin. Ito naman, Sir Chris, panigurado, maraming gustong malaman. Dito po tayo. Kunyari, nasa loob po tayo ng bahay ngayon. Tapos may ongoing thunderstorm activity. Ano pong dapat gawin ng mga kapuso natin? Well, Anjo, unang-una, iwasan natin gumamit ng mga electrical appliances, sapagkat yung mga linya ng kuryente sa labas ng bahay, kapag tinamaan ng kidlat, maring gumapang yung kuryente patungo sa ating mga power outlet. At pag nagkaroon ng power surge sa mga electrical appliances natin, maring sumabog at makapaminsala sa atin. Pero hindi naman po kailangan tanggalin sa socket itong mga appliances Mas natin. maganda rin po yun kung pwede natin tanggalin para maprotektahan na rin po yung ating mga electrical appliances. Maraming salamat, Sir Chris. Sobrang daming natutunan ng mga kapuso natin for sure at ako na rin. Maraming salamat. Muli po mga kapuso, Sir Chris Perez. Mga kapuso, stay alert para mag-shift tayo ngayong tag-ulan.